Yan, amen po. Magandang gabi po sa ating lahat. At tayo po ay mag-uumpisa na ng ating prayer meeting. Amen. Sa mga kapatiran po sa baba, akyata po tayo dito sa ating auditorium. At mag-uumpisa na po yung ating prayer meeting. At sa mga nandito po, tayo lahat. At tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Yan, amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod namin sa iyo, Panginoon, at sa malayang pagsamba namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Hanggang din, Panginoon, humiling kami sa iyo, Panginoon, ng iyong paggabay. At ikaw po yung manguna, Panginoon, sa buong gabi, Panginoon, ng aming paglilingkod sa iyo. At siyempre sa programa po na meron kami, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa mga panalangin, Panginoon, na meron kami, naway ikaw po yung maggabay, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa bawat isa, Lord, ingatan niyo po. Lalo na po ang aming pastor at yung mga ilang workers, Panginoon, sa Maragondon, Panginoon. Maraming salamat po muli sa gabing ito. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So, manatili tayong nakatayo at tayo po ay umawit sa ating Panginoon sa pangunguna po ni Brother Yuri. Amen. Sige, manatili po tayo nakatayo at maggabitan tayo sa ating Panginoon. Ngayon, kantayin po natin ang I am resolved. Amen. Hello. So, yung copy po natin is nasa TSW po. I am resolved. So, nakita na po ba? Amen. For the first stanza, ready, sing. I am resolved no longer to linger, to deny things that I higher, things that I know. Things of alert my side. I will listen to Him, listen to God and pray. Jesus, sweetest highest, I will come. Second stanza. I am resolved to go to the Savior, be with my sin destroyed. He is the true one, He is the just one, He is the Lord. Amen. I will listen to Him, listen to God and pray. Jesus, greatest highest, I will come. Third stanza. I am resolved to the Savior. Amen. God's way is right, holy by the Spirit. We'll walk the heavenly way. I will listen to Him, listen to God and pray. Amen. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Sige, manatili po tayo nakatayo at kantayin natin ang At Calvary. For the first, second, third stanza, ready, sing. Years I spent at the airport, carrying out my Lord was crucified, knowing nothing was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens so found liberty at
can only see Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. Amen. Liberty at Calvary. Keep on the firing line. Lord, I ride. Amen. Keep on the firing line. Ready, ready, see. Keep you in the battle for the Lord and right. Keep on the firing. Amen. You must fight. Keep on the firing line. Many dangers that we all must face. If we fight and fighting, it is no disgrace. Forward in the service, we will fight all day. So keep on the firing line. You must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind if you move. Never get it right, just keep on the fire. Amen. When we get to heaven, brother, we'll be glad. Keep on the firing line. How we praise the Savior for the call we had. Keep on the firing line. Amen. Have to win, leading them to Jesus from the path of sin. With a shout of welcome, we will all march in. So keep on the fight. Amen. Chorus. You must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind if you move. Pray for God and the right, just keep on the firing line. You must fight, be brave against all evil. Never run or even lag behind if you move. For God and the right, just keep on the firing line. Amen. Yan, amen. So magandang gabi po sa ating lahat at amen sa Panginoon sa masayang awitan po natin bilang pag-uumpisa ng ating pananambahan sa gabing ito. At syempre po, dakot po tayo agad sa ating mga announcement. Syempre yung ating mga gawain po at schedule po sa buong isang linggo mga kapatid, lalo na sa mga bagong miyembro mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin po yan at syempre be updated na lang po at i-update na lang po yan ng ating pastor and then yung mga workers po natin sa GC po natin mga kapatid. At syempre yung may mga ano po tayo dyan, mga assigned tasks po tayo dyan patungkol syempre sa mga Bible reading and then mga flower assign. So tingin lang po tayo dyan sa ating church bulletin mga kapatid. At syempre po tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga activities po sa loob ng isang linggo mga kapatid. At walang patid po yan sa biyaya po ng ating Panginoon. Syempre sa darating po na Friday yung ating challenge night. So ano po tayo dyan? Tayo dyan, yung suportahan natin yung ating challenge night mga kapatid. At hindi lamang po hindi lamang po sa mga kabataan yan, sa mga kundi lang yan. Buong church po yan. At syempre po napag-usapan naman po yan as a member na kasama po yan sa ating activities po sa isang linggo yung ating challenge night mga kapatid. At syempre yung ating mga gawain po pagdating ng Sabado, syempre yung ating mga Bible studies and then syempre yung mga visitation po natin mga kapatid. So tuloy-tuloy pa rin po yan every Saturday po mga kapatid. At iano na lang po yan ng ating mga TSW leaders mga kapatid. Kung syempre yung may mga areas po tayo dyan at syempre may mga kanya-kanya po tayo mga prospect po ng mga bisita and then mga bagong disciple mga kapatid. So patuloy po natin yan sila i-follow up at Siyempre tulad ito, prayer meeting, so patuloy po natin silang ipanalangin mga kapatid na magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon mga kapatid. At siyempre yung ating Sunday mga kapatid, lagi nating ihanda natin yung puso't isipan natin yan. At siyempre yung biyaya din ng ating Panginoon sa pagdating po ng linggo mga kapatid, lalo na sa ating pagsamba mga kapatid. So tuloy-tuloy pa rin po yan mga kapatid. At siyempre para po sa mga ibang announcement naman po mga kapatid, siyempre yung ating mga commitment po siyempre sa ating
ilaw at sa tubig, mga kapatid. So tuloy po natin yan i-comply, mga kapatid. At syempre pag may mga blessings na po tayo, mga kapatid, ibigay na lang po natin yan kay Sister Siomay po, mga kapatid. At ganun din po sa ating baptistry project, mga kapatid, para po magawa na po sa lalo madaling panahon po, mga kapatid. And then syempre yung ating mga TSW funds, syempre yung ating support po para sa ating pastor. So tuloy-tuloy pa rin po yan, mga kapatid. Ibigay sa ating mga selected na mga members po, mga kapatid. And syempre doon din sa mga TSW leaders natin, mga kapatid. At syempre yung ating DL Farm po, mga kapatid. Syempre yung ating mga workers po doon sa panguna po ng ating pastor. So tuloy-tuloy pa rin po yung gawain po doon. Yung mga improvements po, syempre yung bukod sa mga, syempre yung mga pananim. And then syempre yung ating extension ng ating iglesia po doon. So tuloy-tuloy pa rin po yung pag-improve doon. At syempre yung ating mga workers at ating pastor, tuloy-tuloy pa rin po sa paggawa po doon. Kaya supportan po natin yan, yung ating DL Farm po, mga kapatid. Siyempre, meron po doon. Yun po yung mga nakalakip po doon, no? Siyempre, sa ating mga TSW funds, yung ating pastor support, and then siyempre yung ating, para po sa DL Farm Maragondon, mga kapatid. At siyempre, no, supportan din po natin yung bawat gawain natin. Siyempre, lalo na sa ating social media, mga kapatid. Siyempre, halos lahat naman tayo may mga Facebook or mga social media platforms, mga kapatid. So tuloy po natin yan i-share po sa ating mga kaibigan po natin sa social media, mga kapatid. Siyempre yung ating mga ganap po, so araw-araw po may mga gawain po, lalo na sa DL Farm, yung ating pastor. So sinishare po yung ating gawain po doon. So tuloy-tuloy pa rin po natin yan ibahagi po natin sa ating mga kaibigan, mga kapatid. At siyempre, no, yung maging blessing po tayo sa ibang churches, mga kapatid. Baptist churches, And then, syempre, sa bawat isa din sa atin na maging din tayo, pagpapala sa atin, maging proud yung ating iglesia, mga kapatid, na patuloy po sa paggawa, lalo na sa gawain po ng ating Panginoon. At syempre, dun po natin ginuglorify yung ating Panginoon, mga kapatid. And then, syempre, yun po yung ating mga announcement po, mga kapatid, para po sa mga karagdagang announcement po. So, si Pastor na lang po niyan later on, mga kapatid. So, ngayon naman po, dako po tayo sa ating mga testimony. So, tatawag po tayo ng mga ilan sa mga kapatiran po natin na magbibigay ng kanilang pasasalamat at patotoo sa ating Panginoon. So, unahin na po natin yung unang magbibigay ng kanyang pasasalamat at patotoo sa Panginoon. Tawagin po natin, Sister Lisa. Amen. Good evening po sa ating lahat. Ako naman po, nagpapasalamat lang ako sa Panginoon kasi yun sa kalakasan ay binibigay sa atin ng Panginoon sa araw-araw. At saka, yun, salamat sa Panginoon, yun sa, siyempre magpapasok ka na naman, salamat sa Panginoon kasi, yung in-enrollan ni Yuri na school talaga, yung tuition talaga, yung kumbaga afford namin talaga na bayaran yun talaga. Kaya, yung salamat sa Panginoon kasi, nung dati pa naman sa Datacom din talaga, wala din kaming binayaran doon. Kaya yun, maluwag talaga yung namin. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kasi si Yuri, hindi siya naghahanap ng mga school na kung ayaw nga niya doon sa ibang mga school kasi di ba mayroon naman siyang voucher. Pero ayaw niya doon sa mga school na ganun. Kaya yun, salamat sa Panginoon kasi na kumbaga nakakaintindi siya, naiintindihan niya yung magiging sitwasyon kung pagdating ng kunyari na magipit kami. Syempre, hindi naman natin maiwasan talaga yun na masusure tayo sa budget. Yun, salamat sa Panginoon kasi marunong siyang humanap talaga ng school na talagang yung kakayanin lang ng namin ng budget. Yun, salamat sa Panginoon. Naka-enroll na siya. September pa yung yung pasok niya. Salamat sa Panginoon. Salamat sa blessing, salamat sa pag-provide ng ni Yuri sa school talaga yun. Salamat sa Panginoon. At saka, thank you din sa Panginoon sa kalakasan na binibigay kay Brother June kasi talagang yung biyahe niya araw-araw lalo na pag umuulan yun. Salamat sa Panginoon kasi iniingatan talaga siya ng Panginoon sa biyahe niya yun. Salamat sa Panginoon sa mga blessing na natatanggap namin sa araw-araw. Salamat sa pagpo-provide ng Panginoon talaga sa araw-araw sa amin yun. Salamat sa Panginoon. Tsaka, thank you din sa Panginoon sa mga bisita yun nung Sunday talaga, sana tuloy-tuloy din talaga sila na umattend dito sa, sa church. Yun, salamat sa Panginoon. Yun lang po.
Yan, amen kay Sister Lisa. Gaya po no, nabanggit ni Sister Lisa, no. So blessing po 'yun nung nagdaang Sunday, may mga kabataan po tayo na bisita po, no, mula sa siguro dito po 'yun, no, galing sa ALS. So halos karamihan po sa bawat TSW naman, yung mga young people, no. So panalangin po natin yung mga naging bisita po natin nung nagdaang Sunday, mga kapatid, na makadalo ulit sila dito sa darating po na susunod na Sunday, mga kapatid. At syempre patuloy sila maglingkod sa ating Panginoon. So ang pangalawa po magbibigay ng testimony. Tawagin po natin si Sister Erich. Amen. Magandang umaga po sa atin. Magandang hapon po sa atin lahat. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw, especially sa madaling araw po kasi ako lang mag-isa po biyahe. Sa madaling araw sa pagpasok sa school, salamat po sa Panginoon kasi iniingatan niya po ako. Tsaka, marami pong blessing dumadating sa amin, especially sa tindahan po ni Mama. Dami pong customer. Tapos, salamat po ko sa pang araw-araw na kalusugan. Yun lang po. Yan, amen kay Sister Erich. Siyempre yung panalangin din natin yung mga bagong ngayon, 'di ba? Bagong pasok ng mga mga kabataan ngayon. So siyempre panalangin natin yung kanilang paggabay din sa pag-aaral nila sa itong bagong school year, no, na meron sila, mga kapatid. So amen. So ang huli na magbibigay ng pasasalamat, tawagin po natin Sister Shomelin. Yan, so good evening po sa atin lahat. Ako unang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, syempre, yung kalusugan na meron tayo sa pang-araw-araw, especially si Pastor, di ba? Prayer ko lang din talaga na magtuloy-tuloy yung pangangatawan ni Pastor, yung kalusugan niya. Kasi hindi rin po talaga madali na nandito tapos babiyahe. Kasi syempre, ganun talaga kapag ang puso mo nasa mission nasa gawain, pag nandito ka, hindi po pwedeng, iba kasi yung alam mo yung naintindihan namin si Pastor na hindi lang kasi siya more on instruction. Iba kasi kapag pag si Pastor kasi talagang hands-on siya, 'di ba? So nakikita din namin kung paano din siya makipagsabayan sa mga workers, 'di ba? Kapag yung iba nagbubungkal, talaga magbubungkal din siya. So, yun nga, pinagpipray ko rin na yung kalusugan niya laging manatiling okay, di ba? Kahit na minsan talagang, syempre, nagkakaedad na rin si Pastor, di ba? Tsaka yun, pinagpipray ko din, syempre, yung mga kalusugan ng mga Maragondon boys, ng mga workers natin, especially yung mga kasama lagi ni Pastor na laging, di ba? Kahit focus tayo sa mga ginagawa natin, pero syempre, di ba, lagi nyo rin i-check si Pastor kasi syempre, di ba, minsan, lalo na doon, minsan maputik, baka madulas, di ba? So, ingatan din natin yung Pastor natin. So, yun, blessing lang din talaga na, yun nga, minsan sa amin na mga naiiwan dito, we see to it din po talaga na although hindi rin ganun kabigat, kasi syempre, di ba, nakikita rin naman namin kung paano yung effort na nakikita ko yung ginagawa ng mga workers natin sa Maragondon. Kasi rain or shine, talagang di ba? Doon din talaga ako natutuwa kung paano rin talaga yung puso ng mga workers natin pagdating sa gawain. Kasi hindi sila hindi yung maulan, stop muna tayo. Hindi, talagang pag sinabing go, go, di ba? So, yun pinagpipray ko na gabayan sila palagi, yung safety nila, yung kalusugan nila, yung ubot sipon, normal naman yan pero wag lang, di ba, yung malalalang sakit. Tsaka yun, yung provision din ng Panginoon sa atin sa pang-araw-araw, especially sa finances ng church, tapos yung mga finances din kay Pastor, syempre sa mga pangangailangan din ng mga workers. Kasi di ba totoo yun yung sinasabi ni Pastor na ilan yung mga pinapakain niyang workers, hindi lang yun, kung paano niya i-maintain dito, tapos i-maintain din yung sa Maragondon, hindi po madali. So talagang lagi tayong kung tayo may mga needs din tayo, pero kung tinatrato natin na atin talaga tong church na to, pamilya natin to, syempre wag natin to pabayaan. Tsaka dapat lagi nating alam kung sino ba talaga at ano talaga yung priority natin sa buhay natin. Kasi kapag may priority ka, kaya mong i-give up yung iba kasi meron kang priority.
'di ba? Pero kapag may mga bagay ka na gusto pero talagang ang nangyari pag yung gawain talaga secondary lang. So hindi yun yung priority mo, 'di ba? So I hope pagdating dun sa time natin, sa finances natin, sa lakas natin, especially dun sa mga kapatiran natin na may mga free time, nakikita ko rin naman na pumupunta sila sa Maragondon. So salamat sa inyo na kami din po na naiiwan dito. We see to it din po talaga na gusto rin namin pag-uwi din po talaga nila pastor at ng mga workers, talagang magre-rest na lang sila. Kasi lagi ko naman sinasabi na, syempre hindi rin naman kami katulad ng iba na bilad sa araw, hindi kami nagbubungkal. Pero pag-uwi nila dito, we see to it na talagang pahinga na lang sila. Kasi syempre, di ba, siguro sa ganung paraan makakatulong din kami sa mga gumagawa sa Maragondon. So yun, sobrang thankful ako dito sa provision, sa pag-iingat, sa pang-araw-araw. So yun lang po. Yan, amen kay Sister Shomai. Tsaka syempre encourage sa atin yung mga workers po natin at syempre lalo na syempre yung ating pastor na tuloy-tuloy po yung gawain po. Syempre mapadito man and then dun sa syempre mas lalo dun sa DL Farm natin mapatid. So amen po yun at syempre maraming salamat sa mga nag-share ng kanilang pasasalamat at patotoo sa ating Panginoon. So ngayon naman sa gabing ito mapatid, handugan po tayo ng isang natatanging bilang na magmumula kina Sister Nati and then Sister Glo. Amen. Ang aming kakantahin ay siya. Diba? Noon pa man din, mayroon tayong tinatawag na Diyos. Pero itong ating Panginoon Jesucristo ay tayo ay hinanap niya para tayo ay maglingkod sa Kanya. Kaya ngayon ay siya na ang ating paglilingkuran, ang ating Diyos Panginoon Jesucristo. landas, walang patutunguhan, kaibigan, ano kaya ang kaantungan? Ngunit salamat, ako'y natakbuhan, binigyan niya ng kapayapaan, tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan pa man. At ngayon sa aking buhay, sa tuwiran, siya'y nagbabantay. Ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siyang aking
Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Yan, amen mga sister po sa ating awitin po sa gabing ito mga kapatid. At purihin po ating Panginoon. So ngayon naman po para po sa mahalagang pagpapala po sa gabing ito, narito po ating preacher sa gabing ito, Brother Dennis, para po sa mensahe po ng ating Panginoon. Amen. Yan naman po isang magpalang wait lang. Special number. Okay. Okay, so salamat po sa Panginoon sa ating prayer meeting na tayo po muli ay napagkatiwalaan po na magturo po in behalf po sa ating pastor. So, sabi nga po, every time po tayo nagpipreach ay hindi po yung sarili nating pulpito, di ba? So lagi po nating nire-regards po yung ating pastor, binibigyan po ng credit. So salamat po sa ating pastor sa pagkakatiwala upang tayo po ay magturo. Siguro po kasi dapat po ang plano is through live. So medyo siguro po hindi po stable yung signal kaya nag-assign na lang po. No? Salamat po sa Panginoon sa pag-iingat, especially po sa ating pastor. No? Siguro po kung may mga announcement, ibibigay naman din po nila Sister Sheila kung ano po ang, or sa Friday, yung kung ano po ang event natin sa Sabado. O, salamat po sa Panginoon sa pagpapala po sa atin sa bawat isa, sa araw-araw pong binibigay niyang biyaya sa atin. Okay? So, buksan po natin ang ating Bible sa Colossians chapter 2. Siguro magkukuha na lang po tayo ng mga Bible verse, no. So, actually po hindi na po ako nakagawa rin ng outline. So, pagpasensyahan niyo na po, no. So, kaya nga po i-appreciate po natin yung ating pastor na every time po siya yung nagpi-preach, handa siya. Kasi tandaan po natin hindi po ding ganun kadali po yung magpi-preach. Di ba? Kasi una po, yan yung pinreach na yan, pinag-aralan po yun. Di ba? Hindi po kasi halimbawa lang po halimbawa kami sa Sunday school teacher. Kung yung kaming ng Sunday school teacher nag-aaral lalo na po yung ating pastor. So, hindi rin po ganun kadali. So, kayo halimbawa, kung tayo po ay tinuturuan ng ating pastor, makinig po talaga tayo. Kasi yung knowledge po na kinuha doon, hindi po basta-basta. Okay? So, ganun din po, no? So, salamat po sa Panginoon. Okay? So, Colossians chapter 2, verse 2 hanggang 11 po siguro. Okay? Sabi diyan, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, that the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ, in whom are hid all treasures, the treasures of wisdom and knowledge. And this I say, lest any man should beguile you by with enticing words. For though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, joying and beholding your order and steadfastness of your faith in Christ. Verse 6, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so ye walk in Him, and rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Verse 10, in Him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Verse 10, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Verse 11, in whom also ye are circumcised, and the circumcision made without hand, and putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. Verse 12,
buried with him in baptism, wherein ye are also risen with him through faith of the operation of God who hath raised him from the dead. Okay, let's pray. Aming Diyos, Ama na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na kami ay mag-aaral po, Panginoon, ng iyong salita. Panginoon, kung kami po ay may mga kasalanan sa aming mga puso, Panginoon, tanggalin mo po ito, at kami po ay maging epektibo at kagamit-gamit sa iyong gawain, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming pastor sa Maragondon and also, Panginoon, mga church worker po. Pagpalain niyo po ang bawat membro sa pakinig ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, alam niyo po, kapatid, yung karamihan po kasi ng sulat ni Apostle Paul is lagi pong paalala talaga. Okay? So, kung makikita natin nung nakaraan, yung itinapik po natin, so nakalimutan ko po yun. Pero sino po ba nakapagsulat ng Bible verse? Anong Bible verse po yun? Diba? So, kung makikita po natin, si Apostle Paul, po, Acts 4, yung tinuro ng, yung Friday yata yun, no? So, yung laging paalalin ni Apostle Paul, sa ating bilang isang Kristiyano, is tayo magpatuloy sa Panginoon. Okay? So, alam niyo po kasi, kapatid, kahit sa panahon ni Apostle Paul, o kahit sa panahon natin, ay hindi po bago yung tinatawag na backsliding. Hindi rin bago yung tinatawag na yung mga tao na Kristiyano kuno ay naakit ng sanlibutan. So kahit sa panahon noon, sa panahon ngayon ay wala pong pinagkaiba. Okay? So kaya po, bilang isang Kristiyano, ay lagi po tayong pinapalalahanan ng Biblia at ng ating pastor na tayo po ay magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Okay? Sabi diyan, that their hearts might be comforted, being knit together in love. Kaya nga tayo bilang isang Kristiyano, kapatid, sa atin, sa simbahan, ipinapractice natin yung pagmamahal sa kapatiran. Okay? Bakit? Kasi kung hindi tayo magmamahalan bilang kapatida, yung agape love sa Panginoon, tandaan natin, kung tayo hindi tayo nagmamahalan, giba ang simbahang ito. Diba? Kaya nga tandaan natin, although sa Panginoon, laging sa Panginoon dapat, ayun ang sabi nga, common denominator. Kung wala ang Panginoon sa Kristo, imposibleng mahalin kita. Imposible ring mahalin mo ako. Bakit? Wala kang Panginoon eh. Bukod pa doon, kung ikaw ay may Panginoon na, binigyan ka ng Diyos ng pag-ibig sa kapatiran. Kaya nga sabi, di ba, if anyone loveth not his father, hindi ligtas yun. Ayun ang sabi ng Biblia eh. Di ba? Kaya nga sabi dyan, mga kapatid, that their hearts might be comforted, being knit together in love. Kaya nga sabi, di ba, yung knit kasi is pinagbibigkis. Kasi tanda natin, sabi ko nga, kung walang pag-ibig sa ating Panginoon, sa kapatiran at sa ating pastor, sigurado wala ka na dito. Kasi, di ba, yun naman ang tinitignan eh. Ito, normal ito, buhay Kristiyano. Una mong tinitignan, yung Panginoon. Pangalawa, pastor. Pangatlo, membro. Kaya nga kung hindi lang din dahil sa pastor, baka magkakaaway tayo eh. Pero dahil sa pastor, nagiging meet tayo, nagiging magkakadikit tayo, naiayos tayo. Bakit? Kasi nga tanda natin, hindi natin pwedeng tanggalin ng Panginoon at ang pastor sa buhay natin. Okay? So, salamat po. Bakit? Sabi niya, being knit together in love, unto all riches of full assurance, understanding the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. Kaya nga mapalad tayo, mga kapatid, dahil tayo tinuturuan ng pastor ng salita ng Diyos. Okay? Sabi diyan, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Kaya nga sa atin, sa kabataan, kahit sa nag-aaral, o kahit sino pa man, ang pamantahin ng katalinuhan, hindi yung mundo eh. Sino? Si Kristo. Kaya nga sinasabi natin, di ba? Kahit gaano katalino ang tao na yan, kung siya'y walang Panginoon sa puso niya, siya yan, mangmang. Kasi minsan tayo, nabubulag tayo ng credential o ng degree ng mundo eh. Pero hindi natin nakikita kung ano ba talaga yung tunay na kahulugan ng katalinuhan. Okay, kaya nga sabi dyan, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Kanino daw? Kanino nakatago? Kanino matatagpuan? Kay Kristo. Sa school ba? Hindi. Kay Kristo. Okay? Sabi diyan, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. Kaya nga ito, ang nakakatakot minsan. Sa simbahan, o kahit minsan sa labas, ayan ang nagiging danger ng isang Kristiyano. Ewan natin kasi, sabi, hindi ko, bilang isang tao, hindi ko pwedeng sabihin, ligtas ka na. Ang pwede kong sabihin, I believe, na dahil nanampalataya ka sa Panginoon, ligtas ka.
Pero hindi ko sure yun kung ligtas ka nga. I believe lang. Pero ikaw ang nakakaalam yan at ang Diyos na nakakaalam. Kaya nga, di ba, may sinasabi natin minsan, ay, sure ako, safe ka. Pero makikita mo sa buhay niya na wala sa gawain ng Panginoon. Question mark yun. Kaya para hindi ka mapahiya, sabihin mo na lang, ay sinabi niya kasi nananampalataya siya, I believe. Tinanggap niya ang Panginoon, ligtas siya. Pero hindi ko sure. Kasi ang Panginoon lang ang nakakasigurado nun, tsaka yung tao mismo na yun. Di ba? Hindi tayo pwedeng manguna na ang Diyos lang ang nakakaalam. Okay, kaya nga sabi diyan, and I say, lest any man should beguile you. Di ba? Ibig sabihin, lukohin. Kaya nga yun ang sabi ni Eva, di ba? Ay, yung serpent kasi, the serpent beguiled me. Di ba? Niloko ako, inuto ako. Kaya nga sabi niyan, with enticing word. Kaya nga tatandaan natin, hindi porket kapanipaniwala, hindi porket nakaka-enticing is, tawag dito, napapaikot ka, ay ibig sabihin totoo na. Kaya tatandaan natin mga kapatid, lagi kong sinasabi mga kapatid, na lagi tayong makikinig sa ating pastor. Kasi tandaan natin na, although sinasabi natin, walang mali kung mag-share ka minsan ng ibang preacher. Di ba? Walang mali doon. Pero dapat mas unahin mo yung pakikinig sa ating pastor kaysa mag-share ka ng kung sino-sinong preacher. Kasi yun, hindi mo alam kung anong doktrina nun eh. Hindi mo rin alam kung anong pinagtuturo nun. Hindi mo rin alam yung testimony nun. Ba't mo i-share? Di ba? So yan ay ano lang naman. Kaya nga maganda yung kung may sinishare si Sister Sweet na reels ng preaching, ay yung magandang i-share kaysa iba pang mga sharing na hindi natin alam kung hindi naman talaga natin kapananampalataya. Kaya nga sabi niyan, and this I say, lest any man should beguile you with enticing word. Okay? Sabi diyan, verse 5, for though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, joying, beholding your order and steadfastness of your faith in Christ. Kaya nga tandaan natin, bilang isang Kristiyano, kaya tayo nakikinig ng preaching, tandaan natin nagbabasa ng Bible, nagpipray, para tayo ay tumibay. Tandaan natin, kaya nga sinasabi rin ng pastor natin, minsan yung problema hindi mo alam eh. Tapos hindi ka pa nakikinig ng preaching, paano mo isusolve yung problema mo na yun kung hindi ka naman nakikinig? Kasi tandaan rin, although minsan sa atin parang yung preaching baliwala, pero hindi mo alam sa course ng buhay mo, yung mga naituturo pala, applicable. Kaya nga minsan, di ba, ako nung elementary or kahit nung high school, tamad na tamad ako pagdating sa math. Kasi, anuhin mo naman yung X and Y, anong pakialam ko dyan? May apply mo ba yan kapag bibili ka ng tindahan, bibili ka sa tindahan? Totoo, hindi, pero kailangan mo yun para matutunan mo eh. Hindi mo pwedeng i-skip yun. Dahil pagdating ng araw, harap-harapin mo yun. So, ganun din sa buhay bilang isang Kristiyano, hindi mo pwedeng i-skip ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan po natin yan, kasi mamaya, baka dumating yung problema na yun at wala kang solution. Diba? So, yun po ang mahirap mga kapatid. So, napaka-importante po na tayo ay nakikinig. Sabi niyan, your order and steadfastness of your faith in Christ. Kaya nga sabi niyan, di ba, yung sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brethren, being steadfast, unmovable, always abounding. So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay magiging matibay sa gawain ng Panginoon, hindi lang basta matibay. Tayo ay unmovable pa. Ibig sabihin mga kapatid, kung mayroon man tayong problema, hindi tayo magpapagape. Bakit? Sabi diyan, the steadfastness, ano bang pinaka-ibig sabihin ng steadfastness? Di ba yung katibayan, yung tibay ng iyong pananampalataya kanino? Kay Kristo. Kaya nga sabi diyan, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Kaya nga mga kapatid, dito natin minsan at dito natin mapapatunayan or yung kumbaga manifestation kung ang isang tao ay ligtas. Tandaan natin kasi minsan tayo, nagsishare tayo, walang problema doon. Pero kung makikita mo talaga yung buhay yung pag ang isang tao ay naligtas, imposible talagang walang bunga. Tandaan natin yan. Wala akong nakita sa Bible na naligtas na walang bunga. Ngayon, iba-iba ang bunga. Pero at least may bunga. Kaya nga sabi niya as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so
walk ye in Him. So, ibig sabihin, kung sinabi mong tinanggap mo ang Panginoon, ano ang susunod mong gagawin? Walk ye in Him. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito ang manifestation ng Bible, kung ang isang tao ay ligtas, yung manifestation na tinanggap ang Panginoon, siya ay lumalakad kay Kristo. Tandaan natin na lumalakad kay Kristo. Kaya nga, mahirap kasi tandaan natin, mahirap talaga ma-pinpoint o sabihin kung ang isang tao ay ligtas na hindi niya naman sinusunod yung pamantayan ng Panginoon. Mahirap, kumbaga mahirap ipagtanggol yun. Gamitin mo mga Bible verse, mahirap. Kasi tandaan natin, okay, medyo share lang dun sa faith without works is dead. Although yun kasi, pinapatukuyan yun, yung living faith. Diba? Sa Panginoon, sa mata ng Panginoon kasi, kahit hindi ka gumawa, dahil may pananampalataya ka, ligtas ka na kahit wala kang gawa. Malinaw naman yun sa Bible, sa Romans chapter 4, verse 1 to 5. Ngayon, yung living faith naman kasi, ngayon, yung kasi, papatunayan mo yun sa mata ng tao. Okay? Yung faith without work is dead. Sa tao yun. Kasi sabi nga, di ba, kung makita mo ba ang kapatid mong nagugutom, ipagpe-pray mo lang ba siya? Ngayon, kung ipagpe-pray mo lang yun at walang gawa, yung sabi mo, pinag-pray mo, yung pananampalataya, patay yun. Pero yung Bible verse na yun, hindi pinapatukuyan yung kaligtasan. Kasi natin, kahit may gawa ka man o wala, ang sabi ng Panginoon, to him that believeth and worketh not, pero ang kabanalan ng Panginoon sa kanya ay inilagak. So, ibig sabihin, kahit walang gawa. Ngayon, sa James naman, ang tinutukoy doon is yung sa kapwa-tao. Para mapatunayan mo may pananampalataya ka, sa tanang tao, kailangan mong gumawa. Pero sa Panginoon, kahit walang gawa. So, yun ang minsan ang hindi naiintindihan ng iba. Kaya nga sabi diyan, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Kaya nga tingnan ninyo, nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka naman nagpatuloy sa kasalanan Hindi ka naman nagpatuloy doon sa sanlibutan Kasi tandaan natin, ang buhay Kristiyano, sabi nga, hindi perpekto, pero nagpapatuloy yan sa Panginoon. Nagpapatuloy po yan. Kasi sabi nga, tandaan natin, nung tinanggap mo ang Panginoon, sino na ba ang mag-rule sa'yo? Yung Panginoon. Kaya nga tandaan natin, kung yung may sinasabi man tayo mabuting gawa, hindi mo yung sariling gawa. Sabi nga, work of faith yon. Dahil na palataya ka sa Panginoon, ang Diyos ang kumikilos na sa'yo. Sabi nga, He who began a good work in you. So, ibig sabihin, ang Panginoon ang kumikilos. So, kung sinasabi mong Kristiyano ka at walang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, ayun ang questionable, mga kapatid. Kaya nga sabi diyan, verse 7, rooted and built up in Him, established in the faith. Kaya nga tatandaan natin laging sinasabi rin yung rooted and established. Kasi titignan natin di ba ano bang inahintulad sa salita ng Diyos? Di ba buto? Mustard seed o kahit ano pa. Di ba yung meron din yung parable of the sower and the seed. Di ba? Kaya nga sabi ko kung kanino man naitanim ang salita ng Diyos, yun po ay may bunga. Sabi naman, malinaw po yan sa Bible. To whomever the seed of the Lord planted, it will grow. Ibig sabihin, kung siya na itanim ang bunga, yung buto, may bunga. So, ibig sabihin, kung ikaw ay may Jesus Christ, may buto, may bunga yon. Hindi imposibleng wala. Ngayon, hindi mo yung sariling gawa, gawa yun ng Panginoon. Sabi diyan, rooted. So, paano ka uugat sa gawain ng Panginoon kung hindi ka naman nataniman? Diba? So, pwedeng dalawa na ito, yung sa kaligtasan at sa pananampalataya. Kaya nga sinasabi natin lagi, mga kapatid, napaka-importante po na tayo'y laging nakikinig sa ating pastor. Tandaan po natin yan. Kasi, tandaan nyo, hindi kayo matututo sa amin. Ang matututo ang simbahan sa pastor. Although kami binibigyan ng, bahagi man lang dito sa pulpito, pero hindi kami ang magpapakain talaga sa inyo. Ang pastor, kasi hindi naman kami pastor Magpapastor, oo, pero hindi kami ang pastor ninyo. So, ibig sabihin, tayong lahat, matututo tayo kay pastor. So, para tayo ay umugat sa gawain ng Panginoon, mataniman ng salita ng Diyos, makinig ka kay pastor. Tandaan po natin yan, hindi ka magiging maugat, hindi tayo magiging matibay sa gawain ng Panginoon, kung
hindi ka nakikinig sa pastor. Tandaan po natin yan. Isa po yan sa napaka-importanting factor upang ang isang Kristiyano ay lumago. Kaya nga sabi niya na, rooted and built up in Him. Ibig sabihin tayo ay built, ano bang Tagalog na ito? Ginawa or pinatibay kay Kristo in Him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Kaya nga sabi niya, as ye have been taught. Sino ang magtuturo sa atin? Ang pastor. Tandaan natin, ito bibihira, or kasi wala naman tinatawag na inaudible voice ng Panginoon na kinausap ka bigla ng Panginoon. Walang ganon. Yung, halimbawa, Brad, ganito, ganyan. Hindi yun naririnig. Maririnig mo yun through pastor. Okay? O sabi diyan, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ito ang sunod natin, verse 8. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya nga ito ang laging pinapaalala sa atin ng Biblia ni Apostle Paul, and syempre ng ating pastor, na mag-iingat tayo sa sanlibutan. Tandaan natin, hindi porket yan ay kaaya-aya, ibig sabihin kalooban ng Diyos. Okay? So dapat lagi tayong dun sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi diyan, beware. Kaya nga 'di ba pag sinabing beware, ibig sabihin may danger. Kaya nga 'di ba yung lagi nakalagay, beware of dogs. 'Di ba? Yung sa gate, so beware of ganito ganyan. So ibig sabihin mapatid, sa buhay Kristiyano ay may danger. May danger po. Ang alin yun? Na baka maturuan ka ng kung ano-anong bagay. Tandaan natin sabi ko nga, kaya nga, hindi lahat ng naririnig natin sa YouTube, hindi lahat ng naririnig natin sa Facebook, ay tamang nagtuturo ng salita ng Diyos. Tandaan natin yan, napakahirap po. Kaya nga, kung titignan natin the best way po para matuto tayo sa Bible lang ang babasahin natin. Huwag kang babasa ng kung ano-anong libro. Ayan po ang naanak ko. Although wala namang masamang bumili ng mga libro. Kasi kahit naman ako, ang dami kong pinagbibiling libro para reference lang. Pero kung dun mo yung faith mo, tapos ka. Kasi yung ibang mga libro, kung ano-anong pinagtuturo. Di ba? Halimbawa, yung systematic theology, meron dun mga puro Calvinist. Yung iba naman, Arminian. So kung ayun ang babasahin mo, maliligaw ka. So dapat dun pa rin tayo sa Biblia, mga kapatid. Kaya sabi niyan, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya kung titignan natin sa usaping pananampalataya, kapatid, hindi mo pa pwedeng isama yung filosofiya, yung aral ng mundo. Tandaan po natin yan. And what? Tradition of men. Hindi po natin pwedeng pagsamahin yung filosofiya at yung tradisyon ng tao pagdating saan? Sa pananampalataya. Tandaan natin, anong mangyayari pag pinagsama mo ang tradisyon? Magagaya ka sa Hudyo. Magagaya ka sa mga ateista. Bakit? So, matatalino. Alam nyo, minsan ganito kung sa standard lang ng mundo, yung mga ateista mas matatalino sa atin talaga. Ang dami nilang alam. Pati yung organism, ganito, ganyan, matter, blank, ganyan, alam nila. So kung doon ka magpapadala, tapos ka. Diba? Pero sabi niya, mga kapatid, through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya nga tatandaan natin, mga kapatid, kapag yan ay hindi sa salita ng Diyos, huwag mong paniniwalaan. Tandaan natin kaya nga minsan, di ba, ang hirap mag-share ng quotes. Di ba, ikaw, halimbawa kung ewan ko, wala naman ako nakikita pa. Bawa Kristiyano ka, tapos pinag-share mo mga quotes ng sanlibutan, yung mga saying ni Aristotle, ng kung sino-sinong philosopher. Nakakahiya ka pati, dapat Bible lang sinishare mo. Tandaan natin yan. Kaya nga may sa Sunday school na pag-aralan yan Di ba? Kung bakit mali ang mga paniniwala ng mga philosopher. Tapos ikaw, isi-share mo. Nakakahiyain kapatid. Di ba? Sabi niyan, tradition of man and not after Christ.
For in Him dwelleth all the fullness of God. So ibang ano pa ito, kaya nga makikita natin naman dito sa Bible verse na yan, ay ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. Ngayon, kung hindi na, ang problema kasi sa mga iglesia ni Manalo, hindi po nila maintindihan yan. Kasi ang paniniwala na si Jesus Christ, tao lang. So, ibang ano naman yan, ano? Ibang usapin po yan. Okay, sabi diyan, and ye are complete in Him, which is the head of all principality. Kaya nga tandaan natin mga kapatid, kung ikaw ay mayroong Panginoong Kristo, anong sabi? Complete. Kaya nga tandaan natin, yung satisfaction ng Panginoon, na kay Kristo eh. Kaya kung titignan natin na kahit sa Old Testament, sa lahat, si Jesus Christ lang talaga ang nagkumpleto sa atin. Kahit sa batas, si Jesus Christ lang ang nagkumpleto. Kaya kung titignan natin lahat talaga. Kaya kung titignan natin kahit yung righteousness natin, sino? Ang Panginoong Kristo. Sino ang ating abogado? Si Jesus Christ. Sino ang ating tagapagligtas? Si Jesus Christ. Sino ang nagpawalang sala sa lahat? Si Kristo. Kaya katatandaan natin mga kapatid, kung ang tao na yan ay hindi nagtuturo, na kaya nga tayo, di ba, in Christ alone. My hope is found. So ibig sabihin, si Kristo lamang, wala nang iba. Kaya katatandaan natin, sabi niyan, and ye are complete in Him, which is the head of principality, in whom ye are circumcised with a circumcision made without hand. Kaya nga ito, tignan natin kasi yung speak ng circumcision is anak ni Abraham. Di ba? Yung sa Old Testament, pag sinabing circumcised ka, ikaw ba yung anak ni Abraham? Hudyo ka. Ngayon, ang ating sa Biblia, kapag sinabing ikaw ay circumcised, ikaw ay ligtas. Hindi ko sinasabing ligtas yung Old Testament na tao Tandaan natin, kasi baka malito tayo na pag nag-offering sila, ligtas sila. Ang kaligtasan nila hindi sa offering. Ang kaligtasan sa pananampalataya. Kasi tandaan natin, bakit ba sila nag-offering? Bakit may sin offering? Kasi nga naniniwala sila merong misayang ipapanganak. So yun ang kaligtasan. Mamamatay at mabubuhay. Ayan naman ang foreshadowing ng Old Testament sa ating Panginoon Diba? Sabi diyan, circumcision made without hands. So ibig sabihin, ito yan pagtutuli sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga tayong mga hintil, tayo ay mga tuli sa Tagalog or tayo are circumcised. Bakit? Dahil sa Panginoong Kristo. Okay? Kaya nga, tandaan natin kasi medyo mahirap, medyo mahaba yung talakayan pagdating sa soteriology. Pero one day magiging malinaw sa atin yan. Diba? Sabi nga, although maybe tayo ay ignorant pagdating sa justification or sa ibang mga bagay, pero one day maiintindihan yan kung tayo laging nakikinig sa ating pastor. Okay? Kaya nga sabi, meron po bang makapagbigay nung yung naituro ko po nung Friday or nakaraang Wednesday, yung about sapagkat alam mo kung kanino mo ito natutunan. Meron po ba? I think kay Timothy niya sinabi yun Ayun, 2 Timothy 3:13-17. Okay, so po yan. So ibig sabihin, nakikita natin kung sino nakikinig minsan, Okay, sabi niya, but thou continue in the things which thou hast learned and had been assured of knowing whom thou hast learned them. Kaya nga tayo mga kapatid, sigurado tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga tignan natin Kasi kung titingnan natin sa buhay natin ngayon bilang isang Kristiyano, ang pole natin sino? Si pastor. Diba? So yun yung sabi. Sabi diyan, but continue thou in the things which thou hast learned, and thou hast been assured of whom thou hast learned them. Ano yung tinutukoy yung thou hast learned them? Yung salita ng Panginoon. Kaya di ba sinabi ko, yung kung sa trustworthy lang nung tagaturo, kapag hindi nag-aaral yun, hindi mo paniniwalaan basta-basta. Pero kung isipin mo naman yung inaral ng ating pastor, yung tagal sa gawain ng Panginoon, kaya nga ito ano sinasabi, kung may mali sa baptist na pananampalataya, umalis ka na. Kasi mali pala Ba't ka magpapatuloy? Aralin mo yung pananampalataya.
Kaya nga sinasabi natin, tayo, hindi tayo mga blind believers na lagi lang tayo tama yan. Mag-aral ka. Mag-aral ka, malalaman mo, totoo ang tinuturo ng ating pastor. Okay? Kaya sabi diyan, and that from the child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make you wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, tayo bilang isang mananampalataya, magpatuloy po tayo. Ayan naman ang kasitan natin bilang isang Kristiyano, nung ikay naligtas, ang gusto ng Panginoon sa iyo ay maglingkod. Maglingkod at magpatuloy po sa gawain ng Panginoon. At ayan din ang nais ng Panginoon, at ayan din po ang nais ng pastor natin na tayo ay maging matibay po tayo sa pananampalataya. Maging matibay, kasi tanda natin siguro may mga ilang reason tayo kung bakit yung nakikita nating isang mga pamamaraan kung paano tumibay ang Kristiyano. Ako nakikita ko, number 1, lagi kang nakikinig sa pastor. Ayan talagang number 1. Siyempre, automatic naman na yun sa Panginoon, sa pastor. Okay? At attendance. Isa yan. Kung ikaw lagi kang nagsisimba, naniniwala ko, yung attendance na yan at pakikinig mo, gagamitin niya ng Panginoon para tumibay ka. Pangatlo, fellowship sa kapatiran. Ayan talaga. Ayan ang talagang number 1. Yung sa tatlo na yan, kung alin man dyan, yan talaga. Kasi isipin mo, kung ikaw lagi kang mag-iisa, magmumukmo ka sa likod o sa anong paman, sabihin ko sa'yo, malulungkot ka. At anong isipin mo? Kawawa naman ako. Tapos ka. Kapag yan ang iniisip mo, mga kapatid, kawawa naman ako, hindi ako pinapansin. Lumalayo ka paano ka papansinin? Lumapit ka. Minsan kasi mga kapatid, ang encouragement, hindi minsan laging manggagaling sa kapatiran. Minsan sa'yo mismo. Diba? Ewan ko kasi, ayan naman ang talaga Hindi naman sa sariling comment na natin ito. Talagang, ayun ang makikita mo. Kung lagi kang magmumukmok sa gilid, nakikinig ka naman. Umaattend ka naman. Pero kung magpapabebe ka, ilalayo mo yung fellowship mo sa kapatiran, yan ang magiging danger mo. Doon po tayo manghihina. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, sa John, I think sa John yun, sabi doon, tingnan natin sa John chapter 2, 2 John chapter 2, wait lang okay, 2 John chapter 1 verse 4. Sabi diyan, I rejoice greatly that I found thy children walking in truth as we receive a commandment from the Father. Ngayon, titingnan natin dito, kasi dito ang nagsasalita si Apostle John. Ngayon, i-translate naman natin, interpret natin as ang pastor nagsasalita. Okay? Si pastor. Okay? Sabi diyan, I rejoice greatly. Nagagalak ang pastor kapag kanyang nakita ang anak ng Diyos ay lumalakad saan? Sa katotohanan. Sa katotohanan. So dapat tayo bilang isang anak ng Diyos, dapat magpatuloy po tayo. Tandaan natin pag sinabi nating walk in truth, marami po, compound po ito. Una, sumusunod ka sa Panginoon. Naglilingkod ka ng tama. Sumusunod ka sa pastor. Nagbabasa ka ng Bible. Nasa gawain ka ng Panginoon. Ayan po yan I rejoice greatly that I found thy children walking in truth as we have received a commandment from the Father. And then sa verse 4, sa 3 John chapter 4, sabi yan, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Kaya sa magulang, di ba, yan, kahit ito as magulang, kung ang anak mo'y tumatama ng tama, malungkot ka, masaya ka. Ngayon, as spiritual father natin ang pastor, sabi diyan, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So, ibig sabihin, kaya sabi, di ba, so as ye receive Him, so walk in Christ. Sino ba ang katotohanan na sinasabi dito? I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Sino? Si Jesus Christ. So tayo po bilang isang Kristiyano, kapatid, napaka-importante na tayo lumalakad sa Panginoon. Nang gayon, kung ikaw ay lumalakad sa Panginoon, madiscourage ka man, magka-problema,
May mga magtuturo man dyan ng kung ano ang katuruan, hindi ka maliligaw. Bakit? Nakinig ka sa Panginoon, nakikinig ka sa pastor, nananatili ka, nagiging faithful ka sa simbahan mo, hindi ka maliligaw. Kaya tayo, kung nagtuturo ang ating pastor, kapatid, makinig po tayo. Makinig po tayo. Kahit minsan sa Sunday school, makinig po tayo. Huwag po natin babaliwalain na every time na may nagtuturo. Kala mo, alam mo na lahat. Kasi yun pa, isa pa nagiging danger minsan. Sa tagal mo na at minsan nabasa mo na rin ng Bible, ang yabang mo na. Di ba? Alam ko na yun, John 3:16. Minsan, hindi mo na binubuksan pati yung Bible. Kapatid, minsan, ayun po yung nagiging danger. Nagiging danger po yan minsan, mga kapatid. So, napaka-importante pa rin na tayo bilang isang Kristiyano, nakikinig tayo, naglilingkod tayo ng tapat sa Panginoon. At syempre, hindi pwedeng mawala yung prayer. Tandaan natin yan. Hindi po natin pwedeng walain ang pakikinig, pananalangin, at pagbabasa ng Biblia. So, yun lamang po ang ating preaching. No? So, pasensya na po, hindi ko na sinulatan ng mga outline kasi kanila din po nasabi. Pero ako po, napuri po ang Panginoon sa gabing ito at tayo po ay may natutunan. Yun lamang po. Yan, amen kay Brother Dennis sa mensahe po na meron tayo sa gabing ito, no? So, Colossians chapter 2, naway maging pagpapala po sa atin to, spiritual mga kapatid. Amen? So, ngayon naman po, dako po tayo sa ating mga panalangin. So, take charge na lang po bawat TSW po mga kapatid. And then, lalo na sa TSW2, so, ililid na lang po tayo ni Sister Glo. And then sa TSW3 ni Sister Argent po mga kapatid. So, mga members po, no, punta na po tayo sa kanya-kanyang TSW groups mga kapatid. At syempre, i-share po natin yung ating mga bawat panalangin po natin sa gabing ito mga kapatid. Amen. At syempre, no, yung pray po natin, syempre yung ating pastor and then yung mga workers po doon sa Maragondon mga kapatid. Ganun din, safety din po kasi syempre yung panahon po natin is pabago-bago mga kapatid. So, take charge na lang po mga kapatid. Amen.
Yan, amen mga kapatid. Tayo po tayo lahat. At tayo po'y umawit sa ating Panginoon, kasabay po ng ating pagbibigay ng offering. Amen. Awitin po natin ang harvest. Amen. Ready? Ready, sing. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon sa pagtatapos ng ating prayer meeting. Ama, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe, Panginoon, na meron kami naway maging pagpapala po ito, Panginoon, sa bawat isa, spiritual, Panginoon. At ganyan, Panginoon, sa offering na meron po kami, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ito, Panginoon, at ito po, Panginoon, ay magagamit sa iyong gawain. At sa amin, Panginoon, na nagbigay ng handog sa iyo, Panginoon, Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. May mga trabaho, Panginoon, at may mga negosyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po muli sa gabing ito. At dalangin din po namin, Panginoon, yung aming pastor, kasama ng mga ilang workers, Panginoon, sa Maragondon. Lord, bigyan niyo po sila ng provision at kalakasan, Panginoon, physically sa mga gawain po doon, Panginoon. At ganyan din, Panginoon, sa panahon na meron kami, Panginoon, Lord, ingatan niyo po ang bawat isa. At lalo na, Panginoon, sa aming pastor and mga workers, Panginoon, sa DL Farm, Panginoon. At i-provide niyo po, Panginoon, yung kanilang mga pangangailangan, Panginoon, at safety, Panginoon, sa bawat biyahe po ng aming pastor. Kaya, ganun din, Panginoon, sa bawat isa, Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, at gabayin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga trabaho at sa may mga negosyo, Panginoon. At ganyan din, Panginoon, sa mga nag-aaral, Panginoon, yung mga kabataan, Panginoon. Kaya, sa gabing ito, maraming salamat po muli. At sa aming paghiwalay, Panginoon, naway, Panginoon, kayo po'y maggabay at mag-ingat, Panginoon, sa bawat isa. At naway, Panginoon, sa gabing ito, may maligaya kaming puso, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Kaya, maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. So, amen po mga kapatid, and God bless po.